puso ko'y dinudulog. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko'y dinudulog. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awitan pa natin siya. Hindi ka nagkulang. Di ka iniwan ng Diyos, hindi Kanya pinabayaan. Di siya nagkulang kailanman. Biyaya niya'y wala
katulad. Kumapit lang at huwag kang bibitiw sa Kanya. Sa mga pangako Niya, nangako Siya na Siya'y babalik muli. Ako't ika'y kukunin na Niya, at doon ako'y aawit ng papurit pagsamba. At habang buhay sa Kanyang piling, at di na mawawalay pa sa Kanyang presensya. Hindi ka iniwanan, Diyos. Marami po tayong tumayo. Hindi Kanya pinabayaan, hindi Siya nagkulang kailanman. Biyaya Niya'y walang katulad. Kumapit lang at huwag kang bibitiw sa Kanya. Sa mga pangako Niya, Siya na Siya'y babalik muli. Ako't ika'y kukunin na Niya doon, at doon ako'y aawit ng papurit pagsamba. At habang buhay sa Kanyang piling, at di na mawawalay pa, at doon ako'y aawit ng papurit pagsamba. At habang buhay sa Kanyang piling, at di na mawawalay pa sa Kanyang presensya. Hallelujah, hallelujah, Lord. Tayo yumukot at manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon magpakailanman, Lord. Papasalamat kami, Lord, sa gabi na ito, Lord, na binigyan niyo kami pagkakataon, Lord, na ikay ulit sambahin, Lord. Hallelujah. Lord, patawarin niyo lang din kami, Lord, sa aming pagkukulang, pagkakamali din, Lord. Kayo lang din ang may taas ngayon ngayong gabi, Lord.
at mangusap kayo ngayon sa gabing ito. Natin nyo din kami, Lord. May mga parating pa lang din, Lord. Kayo din po mag-ingat sa kanila, Lord. Gabayin nyo lang din sa Lord. Amin ding pastor, Lord. Kasama din Sister Arnel, Lord. Kayo din po magpala, Lord. Nasa Negros din sila ngayon, Lord. Kayo din po mag-bless, Lord, sa mga gagamitin din niyo, Lord. Aming pastor, kayo din po mag-bless din, Lord. Sa mga gawin nyo lang siyang daluyan ng inyong pagpapala. Hallelujah, Lord. Minsan pa, Ama, sa mga gagamitin nyo din dito, Lord, sa live streaming, Lord, sa mga internet, Lord, kayo din po magpala din, Lord. Minsan pa, Ama, sa mga makikinig din at face-to-face man, Lord, or live streaming, pagpalain nyo lang sila din, Lord. Sa gagamitin nyo ngayong gabi, Lord, Brother Lloyd, Lord, kayo din po magpala sa kanya, Lord. Gawin niyo din siyang daluyan ng iyong pagpapala. Hallelujah. Salamat, Lord. Binabalik ko ang mataas na papuri sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ayun, dako na tayo sa praise and worship. Hallelujah. Wala tayong Bible study. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa awitan na to, busugin na natin agad yung puso natin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Who hold the heavens in his hands? Who made the stars by the word of his power? Who put the spirit in a man and causes all the earth to cry out glory? Glory to the Lord, worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor him, the God of our salvation. This is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Who holds the righteous by the hand? Who is the way in this marvelous hour? Who stirs the heart of man? Glory and cry out glory. Glory to the Lord, worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor him, who reigns and rules the nation. It is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor him, he reigns, the rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. The righteous by the hand. Who is the way in this marvelous hour? Who stirs the heart of man and causes his saints to cry out glory. Glory to the Lord, worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor him, he reigns, the rules the nation. He is righteous and
worship and adore. Lift your voices and give glory to the Lord. Worship Him, the God of our salvation. Glory to the Lord. Honor Him, He reigns, He rules the nation, and is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Worship Him, the God of our salvation. Glory to the Lord. Honor Him, He reigns and rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Dami natin ang kanyang presensya ngayong gabi. Hallelujah. Binigyan tayo ni Lord ng isang pagkakataon na naman na purihin siya. Hallelujah. Bigyan natin yung best natin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. A maker. Come on, church. He poured my heart before even time began. My life is in His hand. I have a maker. I have a maker. He poured my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. Hallelujah. He knows my name. And He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have my Father. He calls me so. He'll never leave me. He'll never leave me. No matter where I go, He knows my name. Hallelujah. And He knows my name. And He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. He knows my name.
home. He'll never leave me. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each day that falls and hears me when I call. He knows my name, hallelujah. And He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. And hears me when I call. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awitan pa natin siya. Hallelujah. Thank you, Lord. I give my man. I give my mind completely to you, Lord. Fill me with your thoughts and make it all brand new. Change my life. Let me live in all that's true. And I just want to be like you. I give my mind. I give my mind completely to you, oh Lord. Fill me with your thoughts and make it all brand new. Change my life. Let me live in all that's true. And I just want to be like you. Take me and hold me, hallelujah. Take me and hold me. Teach me to be still. Lead me and guide me. Show me your perfect
want to be like you. Oh, search me, cleanse me, hallelujah. Search me and cleanse me. Purify my heart. Change me, transform me, hallelujah. Transform me in your image. Let me stand. I give my mind completely to you, Lord. Fill me with your thoughts and make it all brand new. Change my life, change my life. Let me live in all that's true. I just want to be like you. Break me and hold me, hallelujah. Break me and hold me till I be like you. Reveal me your pure world, hallelujah. Your pure world. Let your light shine through me. I give my mind completely to you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Brand new, change my life. Let me live in all that's true. I just want to be like you. I give my mind completely to you, Lord. Fill me with your thoughts and make it all brand new. Change my life, change my life. Let me live in all that's true. I just want to be like you. For the last time, I give my mind, I give my mind completely to you, Lord. Fill me with your thoughts and make it all brand new. Change my life. Let me live in all that's true. I just want to be like you. And let me live in all that's true. And I just want to be like you. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Mari na po tayo makapo. Ay, thank you, Jesus. Hallelujah. Ayun, dako na po tayo sa song offering or may
Baka may gustong patotoo sa biyaya ni Lord. Hallelujah. Mabuti ang Diyos natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Meron po ba na gustong magpatotoo or song offering? Wala tayo sa ano? Wala sa... Ayun. Salamat sa ating Panginoon. Alam ko, pinagpala tayo ni Lord ngayong gabi. Hallelujah. Kahit sa mga nasa tahanan ngayon, nasa live streaming. Hallelujah. Alam ko, nandyan si Lord. Kahit saan, nandyan si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mala po ba? Siguro hindi na tayo papakatagal. Dako na tayo sa parte ng sa importanteng gawain. Awitin natin yung Refiner's Fire. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam ko may mukha man tayong malungkot. Siguro pagod tayo sa trabaho, pagod tayo sa work, ay sa school. Alam ko yung puso natin, may galak yan. Napurihin si Lord ngayong gabi. Hallelujah. Alam ko, hindi pa man tayo busog sa awitan, mas mabubusog tayo sa mapapakinggan natin. Hallelujah. Pag-pray lang din natin yung mag-share ng message. Si Brother Lloyd. Tulungan lang tayo ni Lord. Hallelujah. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold. Pure gold and refiner's fine. My heart's one desire. Mari ba tayong tumayo? Hallelujah. To be set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. Brother Lloyd. My heart's one desire. Ito siya po. Is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be set apart for you, my Master, ready to do your will. Amen.
nating Panginoon sa gabing ito. Amen. Hallelujah. At hinihiling kong bawat sa tayo manalangin. Pikit natin ang ating mga mata at yakoy natin ang ating mga ulo bilang respeto sa ating Panginoon sa gabing ito. So let's pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito. At una sa lahat, Lord, ay muli ka naming tinataas. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-iingat. At ngayong gabi, Panginoon, kami narito sa bahay-sambahang ito. Panginoon, salamat. Hiling namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na makita sa bawat isa, Panginoon, at ikaw ang patuloy na manahan. Lord, tinataas ka namin sa iyo lahat ng kapurihan. At sa gabing ito, Lord, sa salitang aming pagbubulay-bulayan, Panginoon, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na mahayag o maghayag ng salitang ito. Gamitin po ang bawat isa, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Ganoon din naman ang iyong maliit na lingkod, Lord. Lord, hiling ko na ikaw ang patuloy na makita. Hindi ako, Panginoon. Itago mo po ako sa likuran ng pulpitong ito, Panginoon. Ikaw ang patuloy na makita. Lord, maging kalakasan ng salitang ito, Panginoon, sa bawat isa at hindi maging katisuran, Panginoon. Salamat, Panginoon. Muli, ito ang aming hiling. Ito ang samot dalangin namin sa iyong kataas-taasang pangalan naming Panginoong Jesus Cristo na buhay. Amen. Amen. So, magandang gabi, mga kapatid, sa bawat isa, sa pangalan nating Panginoon. Amen. At ako'y nagagalak na isang pribilehiyo na ako'y tumayo sa dako ng TLM Church. Amen. Salamat sa ating butihing pastor, Pastor Jun Isguera, na isang priority na isang malaking pribilehiyo, mga kapatid, na ako'y tumayo sa inyo pang i-share ang salita ng ating Panginoon. Amen. At sa gabing ito, alam ko na may mga prayer request ang bawat isa, sapagkat ito ang ating prayer meeting, prayer night, at I believe si Lord po yung magpupuno ng mga prayers natin, mga kapatid. Ipoprovide ng Panginoon ang lahat ng bagay na yan, mga kapatid. Amen. So sa hindi po pagpapakatagal, kung tayo po may mga Biblia, nais kong makipagbukas kayo sa akin dito po sa aklat ng Galatians. Dito po sa aklat ng mga taga-Galatia, chapter 5, verse 22. Galatians chapter 5, verse 22. Ganito po ang sabi ng salita ng ating Panginoon. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Verse 23, meekness, temperance, against such there is no law. So verse 24, and they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. So verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So verse 26, let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. So ang Diyos ang siyang patuloy na pala sa kanyang salita sa gabing ito. Mari na po tayo makaupo, mga kapatid. Amen. At muli, mga kapatid, ay binabati ko kayo ng isang magandang gabi sa pangalan nating Panginoon. Amen. Kagaya ng sabi ko kanina, si Lord, siya yung magpupuno sa mga pangailangan natin sa gabing ito, mga kapatid. And we claim that, mga kapatid. Amen. Dahil ito yung ating prayer night o prayer meeting, and bilang tao tayo ay maraming pangangailangan.
At walang ibang magbibigay ng pangangailangan na yan kundi ang ating Panginoon lamang, mga kapatid. Itong salita na pag-uusapan natin sa gabing ito ay pangangailangan din naman natin. Higit na pangangailangan natin, mga kapatid. Amen. Ako'y muling nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pag-iingat niya sa akin, sa aking pamilya. Amen. At salamat din sa ating butihing pastor, Pastor June, kanyang may bahay, at ang congregation. Salamat, mga kapatid. At I believe sa gabing ito, sa mga susunod na araw, kung may susunod na araw pa, si Lord ang patuloy na magbibless sa bawat isa. Amen. So sa hindi pagpapakatagal, mga kapatid, sa ating binasa, amen, na sabi niya sa Galatians chapter 5 verse 6, ganito po ang pagkakasabi, aking nais ulitin. Sabi niya, sa wikang Tagalog, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman, nakasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Verse 25, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. At sa last verse, aking babasahin, huwag tayo maging mga palalo na tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangag-iinggitan sa isa't isa. Amen. Nais kong bigyan ng point doon sa verse 23, mga kapatid, na sabi niya, meekness, temperance, against such there is no law. So gustong bigyan ng point, mga kapatid, yung meekness, mga kapatid. At ang ibig sabihin po ng meekness, kaamuan, mga kapatid, nais ko lang ibig sabihin ng meekness, mga kapatid, is kaamuan, meron kang humility. So nais kong bigyan ng pamagat ang salita ng ating Panginoon sa gabing ito na humility, o merong pagpapakumbaba. See? And sa gabing ito, mga kapatid, I believe hindi lang ako nangangaral sa inyo, kundi nangangaral din ako para sa aking sarili. You see? So, wag nating isipin na ang bagay na ito ay para sa isang tao lamang, kundi ito ay para sa ating lahat, mga kapatid. Amen. And nung sinabi ng ating pastor dito, Pastor June, na ako nga daw po ang naka-schedule ng mga aral, sabi ko, pumasok na itong title na to, mga kapatid, sa aking isip, ngunit pinag-pray ko sa ating Panginoon. At yun nga po, nung nakauwi kami sa dako ng La Union, sa aming probinsya, hanggang sa pag-uwi namin, ito talaga yung binigay ng ating Panginoon na sabi niya, ito yung salita na pag-uusapan natin, mga kapatid. So I believe ito yung magiging blessing sa bawat isa, mga kapatid, maging sa akin at sa aking pamilya. So purihin ang ating Panginoon. So humility, mga kapatid. Ang ibig sabihin po ng humility sa dictionary, mga kapatid, is freedom from pride or arrogance. Merong yung ikaw ay payapa o ikaw ay free sa kapalaluan. Alam naman natin na ang pride, ibig sabihin ng pride is kapalaluan or self-centered o self-glory. Freedom from pride or arrogance. At ibig sabihin din ng humility, mga kapatid, is the quality or state of being humble. O isang kalalagayan na tayo na mapagpakumbaba. Ang ibig sabihin ng humility is lowliness, down-to-earthness, modesty, o kasimplihan, and meekness, mga kapatid. Lahat ng bagay na ito, ang ibig sabihin ay humility, mga kapatid. And ang word na humility is coming from the Latin word humilis, which literally means low, mababa. And amen, mga kapatid,
as a man, tayong lahat mga kapatid, as a tao merong pride. Amen? But when we become Christians mga kapatid, nung tayo'y naging isang Kristiyano na, nung ibinihis na natin ang salita ng ating Panginoon, nawala na ang pride. Napalitan na ito ng humility. See? Bakit mga kapatid? Because of the fruit of the Holy Spirit. You see? Pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, mga kapatid, magkakaroon ka ng bunga. At yung bunga na yon, yun yung ating binasa kanina na, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. You see? Kalakip nito, pag tinanggap mo si Kristo, mga kapatid, automatic itong bagay na ito ay mapapasayo. Ngayon, atin lang bigyan ng focus, mga kapatid, yung term na humility o meekness, mga kapatid. See? At mga kapatid, nasaan ba dapat ang humility na ito? See? Ang humility na ito, mga kapatid, is dapat nasa atin. Amen. Nasa tao, mga kapatid. Dahil kung wala ang humility sa bawat isa, the pride will take place. Amen. Remember mga kapatid, pride is shame. Ang kapalaluan ay kahihiyan. Amen? And pride, kagaya ng term ng dictionary kanina, sabi niya, pride is self-glory. Yung palagi mong tinataas ang iyong sarili. Being a Christian mga kapatid, ang tinataas natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Lahat sa Kanya. Ang pagtugtog mo para sa Panginoon, ang pakikinig mo, maging ang pakikinig mo, ginagawa mo yan para sa ating Panginoon. Dahil meron kang mapagpakumbabang loob. You see? If we have self-glory, o if we love ourselves more than God, ibig sabihin mga, if we have self-glory, we love ourselves more than God. See, kung palagi tayo nakafocus sa ating sarili, mga kapatid, ibig sabihin, mas mahal natin ang sarili natin kaysa sa ating Panginoon. And alam natin na hindi yun tama, mga kapatid. The glory is always to God, not to ourselves, mga kapatid. And mga kapatid, kailan dapat manahan ang humility sa bawat isa? Kailan dapat o nararapat makita sa atin ang pagpapakumbaba? Amen? So dapat palagi mga kapatid. Every day. Amen. Kailangan palagi mga kapatid manahan sa atin ang pagpapakumbaba. Bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos mga kapatid. Sabi nga sa Proverbs 11 verse 2, when pride cometh, ating basahin mga kapatid, sabi sa Proverbs, nandyan pa po kayo mga kapatid. Amen. Sabi sa mga kawikaan sa chapter 11 verse 2, when pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom. Sabi kang banyaga para mas maunawaan natin pagka dumarating ang kapalaluan o yung pride, ay dumarating nga ang kahihiyan. See? Ngunit nasa mababa ang karunungan. See? So kung palagi tayo mapagpakumbaba, mga kapatid, bilang Kristiyano, you see, nasa atin ang karunungan. Ngunit kung palagi tayo na merong pride, mga kapatid, sabi ng Biblia, ito ay shame. You see? Ito ay kahihiyan, mga kapatid, sa mata ng ating Panginoon. See? Why, mga kapatid? Bakit?
why humility is important to God. Bakit nga ba ganun na lamang kaimportante mga kapatid na ang humility ay importante sa mata ng ating Panginoon? Because mga kapatid, humility opens the door to truth. Ang pagpapakumbaba, mga kapatid, ay binubuksan niya ang pintuan ng katotohanan. See? Kung mapagmataas tayo sa ating sarili, mga kapatid, hindi bubuksan ng ating Panginoon ang pintuan ng katotohanan. Hindi natin malalaman ng lubusan ang salita ng ating Panginoon. Hindi natin mauunawaan sa gabing ito ang salita ng ating Panginoon. You see? So, kailangan talaga, mga kapatid, bilang Kristiyano, sa ating buhay, meron tayong pagpapakumbaba. And gaya ng sabi ko kanina, meron tayong pangangailangan, mga kapatid, bilang tao. And kung hindi tayo magpapakumbaba sa ating Panginoon, wala, mga kapatid. Hindi niya bubuksan ang pintuan ng pagpapala, maging ang pintuan ng pagpapala, mga kapatid. O the windows of heaven, o yes, amen, mga kapatid, yung pintuan ng pagpapala, hindi niya bubuksan kung walang pagpapakumbaba. Now, to seek God and His truths, we must become humble. Without humility, yun nga mga kapatid, God will not open the door and our seeking will be fruitless. So walang bunga. You see? Kailangan kung sinisik mo ang ating Panginoon at ang katotohanan, kailangan daw po nating maging mapagpakumbaba. Dahil kung walang pagpapakumbaba, hindi nga bubuksan ng ating Panginoon ang pintuan ng katotohanan, and yung paghahanap natin o pagsisik natin sa Panginoon ay magiging fruitless, walang bunga. Kaya nung binasa natin yung sa Galatians, mga kapatid, nakita nyo, nandun lahat ng bunga ng pagiging Kristiyano. At sa dami nun, mga kapatid, iisa pa lamang ito, itong humility na ito, mga kapatid. Amen? And mga kapatid, how to develop humility? Paano po madedevelop ang humility sa bawat isa? Amen? So, magbibigay ako ng I believe 4 dito, mga kapatid, how to develop the humility. Paano ba madedevelop ang pagpapakumbaba sa isang tao, sa isang Kristiyano, higit na sa isang tao, higit sa isang Kristiyano, mga kapatid. So, kailangan mong una-una spend time reading and listening to the Word of God. I believe pag palagi mong binabasa ang salita ng Panginoon, pag palagi kang nakikinig ng salita ng ating Panginoon, madedevelop yung humility. Yun yung number 1, mga kapatid. At isa pa, mga kapatid, be grateful for what you have. Maging kontento ka kung ano yung meron ka, mga kapatid. At I believe sa gabing ito, kung ano yung meron ka, mga kapatid, I believe that is Jesus Christ. Magpasalamat tayo ng may pagpapakumbaba dahil meron tayong Kristo, mga kapatid. Jesus Kristo sa ating buhay. See? Be grateful for what you have. And number 3, mga kapatid, how to develop humility, ask for help when you need it. Kailangan mong mag-seek ng tulong kapag kailangan mo, mga kapatid. Huwag mong gawin na kaya mo lahat, kaya ko naman to. You see, no. Kailangan mong humingi ng tulong, mga kapatid, para ma-develop ang pagpapakumbaba. In short, mga kapatid, kailangan mong manalangin. And number 4, mga kapatid, review your actions. Kailangan mong palaging bantayan o i-review yung mga kilos natin, mga kapatid. Kasi kung ano yung nasa loob, mga kapatid, yun yung makikita sa labas. See? Now, when God is in us, when we humble ourselves to the Lord, si Jesus Christ ang patuloy na makikita sa atin. See? Amen.
At meron pa palang isa mga kapatid na naisulat ko sabi dito, confess your sins to the Lord. Kailangan mong, ang iyong mga kasalanan bilang tao, may mga nagagawa pa rin pagkakamali, kailangan mong i-confess sa ating Panginoon. And kailangan mo ding, kung meron kang kasalanan sa iyong kapwa, sa iyong kapwa mananampalataya, kailangan mo ding siyang kausapin mga kapatid. Kung ano yung nagawa mong pagkukulang sa Kanya. Ating binasa yun sa Galatians mga kapatid. Yung sa last verse, sa verse 26, sabi niya, let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. Sabi niya, huwag tayong maging mga palalo na tayo'y nagmumungkahian sa isa't isa, nag-iinggitan sa isa't isa. And did you know mga kapatid na humble people handle stress more effectively? O yung mga mapagpakumbabang tao, mas na-handle nila ang stress ng mas maayos. Why? See? Marahil sa pag-aaral mo na-stress ka na, sa trabaho mo na-stress ka na, you see? But kung ikaw ay merong fruit of the Spirit, yung palang humility, yung pagpapakumbaba mga kapatid, mas ma-handle mo ng maayos ang stress. Why? Brother Lloyd, paano? Kasi alam mo mga kapatid, na meron kang Hesukristo sa iyong buhay, na kayang kontrolin ang lahat ng bagay mga kapatid. Amen? Yung tipong wala ka nang magagawa mga kapatid, sa tingin mo wala ka nang magagawa, pero yun pala, nakikita mo na yung sarili mo na wala ka nang magagawa, parang bumababa ka na, yung pala, nagpapakumbaba ka na sa ating Panginoon. And that's the time, si Lord, mga kapatid, kinokontrol niya na ang buhay mo. See? So talagang ma-handle mo ng maayos yung stress, mga kapatid. And see, walang naidudulot na magandang bagay ang stress. You see? Para saan pa nagkaroon tayo ng pananampalataya kung mananahan lang sa ating puso ay doubt? So it's either faith or doubt, mga kapatid, di ba? And ating basahin, mga kapatid, yung sinabi dito sa James chapter 4, verse 10. I hope nandiyan pa po kayo. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po sa aklat ng Santiago sa verse 4, chapter 4 verse 10, sabi niya, sabi ng ating Panginoon, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Amen. Yung tipong wala ka nang magagawa talaga mga kapatid, magpakumbaba ka na sa ating Panginoon and the Lord shall lift you up. Gagawa siya ng paraan mga kapatid. Sabi niya, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. In the sight of the Lord. Hindi ka man makita ni pastor, hindi ka man makita ni brother, hindi ka man makita ng iyong mga magulang. You see, you must humble yourself in the sight of the Lord dahil nakikita ka niya. Amen. At ganoon din ang sabi mga kapatid sa 1 Peter mga kapatid. Sa 1 Peter chapter 5 verse 6, ganito po ang sabi mga kapatid, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. See? Yun nga mga kapatid, hindi porket na ikaw ay nanalangin at hindi binigay ng ating Panginoon, you see, kasi hindi ibig sabihin na hindi ka na pinagpala. You see, merong tamang panahon. Basta magpatuloy ka lang na magpakumbaba sa ating Panginoon. And that He may exalt you in due time. Sabi kang Tagalog, kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. So ibig sabihin, makapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi nagbibiro ang salita ng Diyos, mga kapatid. Pag sinabi niya makapangyarihan siya, makapangyarihan siya.
upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan, in due time. Aking tutuloy mga kapatid, casting all your care upon Him, for He careth for you. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. So ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa. Kasi, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Yes, totoo mga kapatid, kung ikaw ay hindi mo nalalaman ang nasa paligid mo mga kapatid, ang kaaway madali kanyang pasukin mga kapatid. Yes. Amen. So dapat maging pagpakumbaba ka talaga mga kapatid. Hindi mo dapat sinasabi na kaya ko to, may magagawa ako. Kasi ang leon o ang kaaway mga kapatid is parang roaring lion, is like a roaring lion mga kapatid, walketh about seeking whom he may devour. Sa verse 9, whom he resist, steadfast of faith, in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Sa verse 10, at ang Diyos ng buong biyaya, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To Him be the glory and dominion forever and ever. Amen. So kung papansinin niyo itong verse 6 and verse 11, mga kapatid, sa verse 6 sabi niya, humble yourself. And dun sa verse 11, to Him be the glory, o to God be the glory. So, kailangan natin talagang magpakumbaba mga kapatid at ibalik natin ang pagpupuri, ibalik natin ang glory sa ating Panginoon. Amen? Ito nga mga kapatid, yung sinabi ko kanina, if you feel low and you can't do anything, don't worry mga kapatid. It is a sign that you're humbling o nagpapakumbaba ka na sa ating Panginoon. God will do something mga kapatid. Now remember mga kapatid, meron ang tao normal na may problema. You see? But the distance between the problem and the solution, mga kapatid, is your knees to the floor. Yung distansya ng problema at ng solusyon, mga kapatid, ay kagaya nung tuhod mo na yung distansya niya dun sa floor. So ganun lang, mga kapatid, kailangan mong magpakumbaba. Kailangan mong lumuhod, manalangin, iiyak sa ating Panginoon. Sabihin mo sa ating Panginoon ang iyong pangangailangan. At sa gabing ito, mga kapatid, walang imposible sa ating Panginoon. Walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. If we humble ourselves, it is freedom from this world. Kung tayo patuloy na magpapakumbaba, mga kapatid, magiging malaya tayo dito sa mundong ito. Hindi na natin lubusang mamahalin ang mundong ito, mga kapatid, dahil kontento ka na sa kung anong meron ka. At malapit na ako matapos, mga kapatid, isang example na yung mga mapagpakumbaba sa Biblia, mga kapatid, ang isang dakilang example ay ang ating Panginoon. He allowed Himself to be hung on the cross. You see? Iisipin natin muli, mga kapatid. Ang ating Panginoon, nagsakatawang tao,
para isakripisyo niya ang kanyang sarili para sa iyo. Para sa pride ng tao. Para sa kasalanan ng tao. Nakalimot sa Diyos, mga kapatid. Kaya ang Panginoon, inalaw niya yung sarili niya, magsakataong tao para sa ating kasalanan. Nagpakumbaba siya. Isipin niyo mga kapatid, how can it be na yung hari, mga kapatid, nagsakatawang tao, tapos magpapakumbaba pa dahil sa kasalanan natin. Then, ano naman yung ating dapat gawin para sa ating Panginoon? See? So, dapat magpakumbaba din tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. And isang example pa, mga kapatid, is si Apostle Paul. You see, na sinulat din itong aklat ng Galatians, mga kapatid. Writing from prison, exhorted the believers to walk with a manner worthy of the calling, with all humility and gentleness, with patience, bearing one another in love. So maging si Apostol Pablo, mga kapatid, na nagsulat ng aklat ng Galatians, mga kapatid, na nagsusulat siya doon sa kanyang pagkakakulong at nangaral siya sa mga mananampalataya na lumakad ng merong pagpapakumbaba, gentleness with patience, bearing one another in love. So you see, mga kapatid, maging si Paul, mga kapatid, siya ay nagsulat nito yung ating binasa. So nais ko magbasa ng quotations, mga kapatid, dito po sa Divine Healing, sa paragraph 213. Amen. Sabi niya, mga kapatid, sabi ng ating prophet, mga kapatid, sa Divine Healing, okay nga, ito ang sabi niya, mga kapatid. So, how in love, sa Divine Healing, sa paragraph 213, sabi niya, mga kapatid, sabi ng ating propeta, how in love we should be with Him. That lovely, infallible, Holy One, God. How we should love Him and let everything else be second. See? Yes, mga kapatid, kung meron tayong humility, mas mamahalin natin ang ating Panginoon kaysa sa anumang bagay. Sabi niya dito, everything, even your home, even your family, even everything, even all your people, everything else is secondary. He that will not forsake father, mother, sister, brother, husband, wife, children, or home, whatever it is, and follow after me, is not worthy to be called mine. So kailangan, mga kapatid, si Lord talaga ang uunahin. See, kung may humility ang isang mananampalataya, uunahin niya palagi si Lord. Uunahin niya palagi ang prayer meeting. Uunahin niya, you see? Uunahin niya palagi ang gawain. You see? Dahil nga, yun yung fruit of the Holy Spirit. At ganoon din ang sabi niya, sabi mga kapatid, sabi ng ating prophet sa Hebrew chapter 2, na sa paragraph 110, sabi niya, mga kapatid, na binanggit doon, mga kapatid, na kailangan maging secondary ang bawat isa. Secondary ang lahat ng bagay at unahin pa rin ang ating Panginoon. Aking hinahanap lang, mga kapatid. Ito, mga kapatid, sabi niya, let every other thing be secondary, even your home, your husband, inulit niya ulit dito, mga kapatid, your wife, your children, whatever it may be, put it second. Place God first.
You say, Brother Branham, over my children, question mark, over anything, place God first, let Him be first. So kailangan talaga mga kapatid, unahin ang ating Panginoon. Sa Kanya lahat ang kapurihan mga kapatid. At sa gabing ito mga kapatid, aking muling babasahin ang sinabi ng Galatians mga kapatid. At marahil dito na rin ako nagtatapos. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Kung iisipin niyo mga kapatid, ang dami pa. Yung fruit of the Holy Spirit mga kapatid na dapat manahan sa buhay ng isang Kristiyano. And they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. Yun nga mga kapatid, at pinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masamang pita at mga kahalayan nito. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kung tayo mga bubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, itong fruit of the Spirit mga kapatid, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Patuloy tayong lumakad mga kapatid ayon sa Spirit mga kapatid, o dito sa fruit of the Spirit mga kapatid. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y nagmumungkahian sa isa't isa, na nag-iinggitan sa isa't isa. So humility mga kapatid. Dahil kung wala ito mga kapatid, kung babasahin natin yung nasa taas sa verse 17 to 21, binabanggit doon yung masamang bunga. Kung hindi mananahan sa atin ang fruit of the Spirit, mga kapatid, which is the good side, kung hindi ito ang mananahan sa atin, kung walang humility, mga kapatid, ang mananahan sa atin is yung bunga na hindi maganda, mga kapatid. Which is nakalagay dito, envying, murders, drunkenness, you see, masamang bagay, idolatry, witchcraft, hatred, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun nga mga kapatid, kung inuna mo ang sakyan mo, inuna mo ang bahay mo, inuna mo kung sino man, Diyos-Diyosan yun mga kapatid. Yun yung magiging bunga ng buhay mo. Ngunit, kung meron kang pagpapakumbaba mga kapatid, sa oras na ito, lahat ng pangangailangan mo ipoprovide ng ating Panginoon. Mga kapatid, the grace of our Lord Jesus Christ be with you, be with your spirit. Amen. Sa gabing ito mga kapatid, I hope sa maiksing mensaheng ito na binigay ng ating Panginoon sa gabing ito, magsilbing kalakasan sa bawat isa. Ano man ang iyong pinagdadaanan sa gabing ito, ano man ang stress, struggles, na yung pinagdadaanan sa gabing ito, mga kapatid, kaya ka narito sa gabing ito. Dahil kailangan mong magpakumbaba, mga kapatid. Kailangan mong magpakumbaba at humiling sa ating Panginoon. Lord, ako'y nagpapakumbaba sa iyo sa gabing ito. Alam mo po ang aking pangangailangan. At sinabi mo, Panginoon, ikaw ang magpo-provide lahat ng aming pangangailangan. Hiniling ko ang bawat isa na tayo'y tumayo. Tayo manalangin. Lord, salamat muli sa gabing ito. At Lord, ano man ang mga prayer requests ng aking mga kapatid, ano man ang mga kahirapan na naranasan bilang tao mga kapatid, ganun din naman ang
aming mga kapatid na nasa live stream, Panginoon. Alam man ang kanilang pangangailangan, Lord. Nilalapit namin sa iyo sa oras na ito ng may pagpakumbabang puso, Panginoon. Patawad, Lord, sa lahat naming nagawang pagkukulang sa iyo. At hiling namin, Lord, patuloy mo pong gamitin ng bawat isa. Patuloy mo po kaming ayusin, Panginoon, sa iyong nais. Hindi kami magkaroon ng inggitan sa bawat isa. Hindi kami magkaroon ng mabigat na loob sa bawat isa, Panginoon. Hindi kami kainin ng stress, Panginoon. Lord, nandito ka ngayon sa gabing ito, Panginoon. Narito ka, Panginoon. Ang bawat isa, Lord, ipuin mo po ang kanilang puso, Panginoon. Ano man ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Oh, hallelujah. Ano man ang kanilang nagdaraanan, Panginoon. Hindi mo po kami pababayaan, Panginoon. Lord, patawad kami maraming pagkukulang sa iyo. Ngunit, Panginoon, nariyan ka pa rin. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoong Hesus, na patuloy mo po kaming gamitin sa iyong nais na paraan para maitaas ka, Panginoon. Dahil, Lord, sa gabing ito, hindi namin tinataas ang aming sarili. Ikaw ang aming tinataas, Panginoon. Sa bawat aming gagawin sa aming buhay, kung, Lord, kung may bukas pa, Panginoon, patuloy mo po kaming, Lord, patuloy mo po kaming comfort kami, Lord, patuloy mo po kaming gawing mapagpakumbaba, Panginoon Jesus. Makontento sa kung anong meron kami, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya mo, Panginoon. At we claim this evening, Lord, lahat ng prayer requests, anumang sakit, anumang, Lord, anumang pangangailangan sa pag-aaral, sa trabaho, Lord. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng pagod, puyat, antok, Panginoon. Ngunit, Panginoon, narito kami, Panginoong Jesus. Kulang ang gabing ito, Panginoon, ngunit, Lord, nawa maging mabangong samyo ang aming pagpupuri at pagsamba sa gabi ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, every promise in the book, Lord, ay sa amin, Panginoon. We claim it with humility, Panginoon. You know the desires of our heart, Lord, Panginoon. Lord, iling namin patuloy mong i-bless ang PLM Calamba Church, Panginoon. Ganun din ang kanilang butihing pastor na sa dako ng ibang lugar, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan. Patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Ikaw ang patuloy na makita sa Kanya. Ano man ang aming mga pagkukulang, Panginoon. Lord, patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat. Salamat, Panginoon. Ito muli ang samot dalangin namin, Panginoong Sus, sa iyong kataas-taasang pangalan naming Panginoong Sus Kristo na buhay. Amen. Bago ko ibalik sa ating MC, nais kong awitin natin yung sabi nga, Amen. Bago ko ibalik sa ating MC, minsan pa awitin na nagsabi nga, He knows my name. Alam ng Panginoon ang pangalan ng bawat isa. Alam ni Lord ang pangangailangan ng bawat isa, mga kapatid. Kung alam niya ang iyong pangalan, how much more, mas alam niya ang iyong pangangailangan, mga kapatid. Ating awitin ng buong puso, mga kapatid. I have a maker. He formed my heart. Sabayan niyo ako, mga kapatid.
He sees each tear that falls, and He answers when I call. Minsan pa mga kapatid, He knows my name. He knows our name, mga kapatid. Oh, hallelujah. Oh, He knows our name. He knows our every thought. He sees, yes, Lord, hallelujah. Amen. Tears that fall. For the last time, mga kapatid, He knows my name. Hallelujah. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. Aking binabalik sa ating MC, Ferdan Real. I hears me when I Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maaari na po tayong makaupo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa magandang mensahe. Hallelujah. Yun din minsan yung ano ko eh. Pagpakumbaba. Minsan di ko rin na-apply minsan. Pero kay Lord lang ako umaasa. At syempre, kay Lord lang tayo umasa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Siguro kung may pag hindi pagkakaunawan or may mga problem, direct sa tao, direct sa kung sino man yun or ano, consult the pastor, deacons, yun lang. Matutulungan tayo nila eh, kaysa kung tayo lang din yung magre-resolve, mas maganda kasama natin yung deacon tsaka pastor. Yun lang din. Magtulungan lang din tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa magandang mensahe, Brother Lloyd. Bless ka ni Lord at sa inyong pamilya. Nakaligtaan ko lang din na welcome. Welcome po kayo sa gawain ni Lord tsaka yung misis niya po, si Sterlen, tsaka yung baby nila. Tsaka yung nagulat ako, nandito pala yung pinsan ko. Si Ate Joy. Tayo po. Si Joy po yung pangalan niya. Tsaka yung isa, sino po? Naisi, yung bata. Hello. Ayan. At siguro may prayer request po ba? Walang prayer request. Okay. Siguro dako na po tayo sa pagbibigay ng tithes and offering at mission fund. Awitin natin yung biyaya niya at habag. Thank you, Lord.
sa Panginoong Jesus. Ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y nakapasan, alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag, biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Para na po tayong tumayo. Ako niya'y di nag-iba, hindi tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. For the last time, biyaya at habag. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, hindi tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Natawag po si Brother Nick para sa closing prayer po. Amen. Iyukod natin ating mga ulo, tanda ng pagkukumbaba ng ating Panginoon Kristo. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord, tunay Panginoon na nagpapasalamat kami sa iyo sa gabing ito, Panginoon, na dinako mo kami, Panginoon, sa lugar na ito, Lord. Masaya kami, Panginoon, na nakinig sa iyong salita. Tunay, Lord God Jesus, na kailangan namin, Panginoon, na magpakumbaba. Kailangan naming lumapit sa iyo, Ama. Dahil tunay, Lord God Jesus, kung paano ang buhay na ito, Lord, ay makasalanan, Panginoon, ang katawang ito, Panginoon. Kapag hindi kami lumapit sa iyo, Ama, Lord, walang mangyari sa amin. Tunay, Panginoon, na kailangan naming piliin, Panginoon, hallelujah, ang iyong daan, Panginoon, upang, Lord, mag-operate, Panginoon, ang iyong dugo, Lord God. Ama, kung paano namin tinitingnan, Panginoon, kung paano ka nagpakumbaba, Lord. Lord God, ikaw, Panginoon, hallelujah, ang Panginoong Diyos. Ngunit, Lord, pinakita mo sa amin, Panginoon, ang iyong pagpakumbaba, Panginoon.
Hinugasan mo, Panginoon, ang mga paa, Panginoon, ng iyong mga apostol, Lord God Jesus. Salamat, Ama, pinakita mo sa amin ito. At nawa, Lord God Jesus, tulungan mo kami, Panginoon, na masundan namin, Panginoon, hallelujah, ang iyong mga lakad, Ama. Salamat, Ama, sa mensahe, Panginoon, aming mapakinggan, Panginoon. Lord, tunay, Panginoon, na malaking isang tulong sa amin, Panginoon, ang mensaheng ito, Lord God Jesus. Dahil tunay, Panginoon, hallelujah, kapag walang pagpakumbaba, Panginoon, sabi mo nga, the way is up, is down, Panginoon. Kung papaano, Panginoon, hallelujah, magmamataas ang isang tao, ay binababa mo ito, Panginoon. At kung papaano, Lord God Jesus, nagpapakumbaba ang tao, ikaw naman, Panginoon, nagtataas nito, Panginoon. Salamat, Ama, na muli, Lord God Jesus, binigyan mo kami, Panginoon, ng pag-asa. Binigyan mo kami, Panginoon, hallelujah, ng mensahe para makatulong sa amin. Sa likod, Lord God Jesus, ng aming pagkakamali, nandyan ka, Lord God Jesus, nagpupuno, Panginoon, ito. Lord, sa lahat, Panginoon, na narito ngayon, Lord God Jesus, tunay, Panginoon, ang lahat ay may mga pangangailangan, Ama. Ang lahat, Lord God Jesus, na narito or sa live streaming, Panginoon, ay may mga panalangin, Ama, Lord God. Muli, Panginoon, hallelujah, ninalapit ko sa iyo, Lord God Jesus, ang aming kapatid, Lord, mayroong nangyari, Lord God Jesus, sa kanyang sasakyan, Ama. At alam mo, Panginoon, kung ano nangyari, Lord God Jesus. Kung paano na-disgrasya ito, Lord God Jesus. Ngunit, Lord, sabi nga niya, Panginoon, hallelujah, ipanalangin, Lord God Jesus, kung paano, Panginoon, ang insurance, Lord, maprubahan, Panginoon, ang paggawa, Panginoon, ng kanyang sasakyan, at maprubahan, Lord God Jesus, na mabayaran, Panginoon, ang third party, Panginoon. Lord, tunay, Panginoon, hallelujah. Sabi mo nga, Panginoon, ilapit mo lang at idalangin lamang namin. Ang lahat, Panginoon, ay bibigay mo, Panginoon. Salamat, Ama, sa pag-provide mo, Panginoon, sa mga pangailangan namin. At salamat, Panginoon, hallelujah, sa pagbigay mo, Panginoon, hallelujah, sa mga pangailangan namin, Lord God Jesus. Inaasahan namin, Panginoon, at kinamtan namin, Panginoon, hallelujah. Ang lahat ng panalangin namin, Lord God Jesus, ay mapapasa amin. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat sa pagpapatawad mo sa amin. At maraming salamat, Lord God Jesus, sa pagpapala mo, Panginoon, hallelujah, sa bawat isa. Lord, sa tithes and offering, mission pan, Lord, salamat, Panginoon, sa pagpapala mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na una ka, Panginoon, na nagbigay sa amin, Lord God Jesus, kaya kami, Panginoon, hallelujah, nakapag-abot, Panginoon. Maraming salamat at nawa, Panginoon, ang mga tithes and offering, mission pan, magamit lamang, Panginoon, hallelujah, sa iyong kaluwalhatian, Ama. Maraming salamat po at sa lahat, Panginoon, na ginamit mo, Lord God Jesus, upang mag-operate, Panginoon, hallelujah, ang iyong gawain, Lord God Jesus. Ikaw ang magpapala, Ama. Ikaw, Lord God Jesus, ang nakakaalam po ng mga pangailangan ng mga kapatid. Ikaw, Panginoon, hallelujah, ang magbigay sa kanila, Panginoon. Lord, sa aming kapatid, Brother Lloyd, Panginoon, at ganunan, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord God Jesus. Tunay, Panginoon, hallelujah. Salamat, Panginoon, na mayroong kang kapatid, Panginoon, hallelujah. Mayroong kaming kapatid, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon, upang daluyan ang iyong salita, Ama. Ikaw, Lord, ang magpapala, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang mga pangailangan ng aming kapatid, ganun, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord God Jesus. Panginoon, sinampalatayaan namin, Panginoon, na binigay mo na ito, Panginoon, sa kanila. Maraming salamat po sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon. Ikaw ang mag-iingat sa bawat isa. Ikaw, Lord, ang magbigay sa amin at magpapaalala, Panginoon, sa iyong salita upang sa ganun, Panginoon, may pamumuhay namin, Panginoon, kahit saan man kami, Lord. Sa aming pastor, Lord God Jesus, hallelujah. Sa dako, Panginoon, hallelujah, ng Lord, hindi ko mabanggit, Lord God Jesus, ang lugar na ito, Panginoon. Ngunit alam mo, Panginoon, kung nasaan sila ngayon. Ikaw, Panginoon, ang magpapala, Panginoon, Lord God Jesus, sa kanila. Pagpalain mo rin, Panginoon, hallelujah, ang mga kapatid na naroon, Lord God. Ikaw, Lord God Jesus, ang mag-iingat, Panginoon, pagdating nila at pagbalik nila, Lord God Jesus. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat kung may mga pagkain man, Panginoon, aming salusaluhan, Lord. Linisin mo nawa ito at magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Maraming salamat at sa mga kamay, Panginoon, na ginamit mo, ikaw rin, Panginoon, ang magpapala. Lord, maraming salamat sa kasiyahan na binigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kasiguraduhan, Lord God Jesus, na
pinakita mo sa amin, Panginoon. Kaya masaya kaming maglalakbay, Lord God Jesus. Tinitingnan namin, Panginoon, hallelujah, ang iyong hinanda para sa amin. Maraming salamat, Ama. Binabalik po namin ang lahat. Papurit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you, Lord.